Okay, so na-discuss na natin yung with vesting period tsaka no vesting period. So dito, konting lang, kapag vesting period, 'di ba, yung buong expense ire-record mo na at grant date. Ngayon kapag with vesting period, kakalat mo yung expense um, kung gaano katagal yung vesting period. Dito, sabi dito, kung napansin niyo sa with vesting period, kailangan ma-complete ng mga employees yung 2 years of service. So, inassume natin dito sa with vesting period na lahat ng employees na complete yung 2 years of service. Ngayon dito sa next natin na example na illustration, paano naman kung hindi lahat ng employees is na-complete yung years of service na na-require sa kanila? So, dito sa illustration is yung some employees left. Okay, paano kapag may mga umalis? Siyempre, kapag umalis yung employees, hindi nila natupad yung condition ng company na magstay, hindi sila entitled doon sa share option. Kaya, kailangan i-adjust din natin yung salaries expense natin. Sige, basahin muna natin tong problem. On January 1, 2013, an entity granted 100 share options each to 500 employees. So, meron siyang 500 employees, tigwa 100 share options each. Conditional upon the employees remaining in the entity's employ during the vesting period. So, kailangan magstay siya sa company during the vesting period. The share options vest at the end of the 3-year period. So, 3 years, kailangan ka magstay sa company ng 3 years. On grant date, each share option has a fair value of 30. So, take note mo na dito kung ito yung gagamitin mo. Kasi fair value method tayo. Kailangan fair value ng share option at grant date. So, ito na yung mga nangyari. Nung December 31, 2013, meron nang nag-resign na 30 employees. Tapos, ina-estimate mo pa na meron pang additional 30 employees na posibleng mag-resign pa. Noong December 31, 2014, 28 employees yung umalis at ina-expect mo na 25 employees yung magre-resign pa next year. Tapos noong 2015, yung actual na umalis is yung 22 employees. And therefore, meron kang natirang 420 employees na makaka-receive ng share options. So, di ba kapag with vesting period, sige, identify muna natin yung date. Yung una na grant date is January 1, 2013. Ang vesting date after 3 years, so 2014, 2015, 2016, January 1, 2016. Then, yung exercise date, hindi naman sinabi dito. So, ito yung kailangan nating malaman. Ngayon, yung expense natin, kailangan nating hatiin dito ng 3 years. Diba? Yung unang entry natin is sa December, sa unang taon. So, December 31, 2013. Nakukuha ba yun? January 1 to December 31, 2013. Yun yung una nating taon. Ang entry natin dito na lang sa end ng period sa December 31, 2013. Ngayon, kailangan na natin siyang i-estimate. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina dun sa overview na number of employees, kailangan din siyang i-consider. So, meron tayong 500 na employees nung start ng 2013, nung January 1, 2013. Kaso, during 2013, merong nag-resign na 30. During 2013 yun na, ayan, actual. Tapos, ina-expect mo na 2014, 2015, meron pang aalis na additional 30. So, ina-estimate mo na by the end of the vesting period, na 440 employees, estimate mo yan. So, dito tayo ngayon magbe-base ng salaries expense natin dito sa 440. Di ba ang sabi dito, 100 share options each. So, 440 times 100, meron kang ipapamigay na 44,000 share options. Dahil fair value method tayo, i-multiply mo yon sa fair value ng share option at grant date, which is 30 pesos. Kaya, times 30. So, ang total compensation mo is 1,320,000. Diba? Diba hatiin natin yun into 3 years, kaya divide natin siya sa 3. 440,000 yung sagot.
1,320 divided by 3. So, each year, 440,000 yung ire-record mo sa tingin mo. So, ang entry lang natin dyan, same lang din. Salaries, expense, then share options outstanding na 440,000. Ganyan lang yung entry. Next, 2014. So, di ba ang original mo, 500 employees. Noong 2013, 30 employees na yung umalis. Ngayon, nung 2014, ito given naman siya sa problem, ang umalis 28. Okay? Tapos, yung ina-expect mo na alis pa next year, 2015, 25. So, ang ina-estimate mo na matitira na lang sa'yo na employees at the end of the vesting period is 417. Nakita mo, nag-iba yung estimate mo, di ba? Unang estimate mo, 440. Ngayon, naging 417. Kasi dito, yung 30 na to, ito estimate mo lang to eh, kung kailan yung expected to live mo eh. Pero dito, sa 2014, may actual ka na umalis na 28 eh. Tapos nag-additional ka na naman na estimate ng 25 ng 2015. So, nagbabago-bago talaga to. Kaya yung total compensation expense natin, nagbabago-bago din. So, ina-expect mo at the end of the vesting period, 417 na lang yung employees mo. Multiply ulit natin yung sa share options na may receive nila, 100. Tapos, multiply ulit siya sa fair value. So, ang ina-expect mong total compensation expense mo is 1,251,000. Originally mo nga, estimate mo 1,320. Ngayon, dahil papalapit ka na ng papalapit sa vesting period, papalapit ka na rin ng papalapit sa actual, mas nagiging accurate na yung total computation mo ng total compensation. So, 1,251. Ito, tawag nito, ito na yung total compensation mo, di ba? So, kailangan natin siyang i-multiply sa 2/3. Kasi, lumipas na yung 2 taon. So, dapat, di ba, ganito siya, di ba? 1,251 divided by 3. Ilan yun? 417, di ba? Di ba? Eh, nakadalawang taon ka na, yung 2013 tsaka 2014. So, dapat, dalawang 417 na yung na-recognize mo. So, 417 plus 417, that is 834,000, di ba? So, dapat, ngayong 2014, meron ka ng 834,000 na salaries expense, di ba? Kaso, ang na-recognize mo lang sa 2013 is 440,000 lang. So, minus mo yun dito, 834 minus 440, kailangan mag-recognize ka pa ng additional salaries expense na 394,000. Nakuha? So, itong 834, para mas mabilis ka na lang mag-compute dyan, 1,251 times 2/3 na lang. Kesa magganto ka pa. Okay? So, ang entry mo lang ulit, salaries expense na 394, tsaka share option outstanding na 394,000. So, nandito na tayo sa 2015. 500 yung umpisa mong employees, may upalis na 30 noong 2013, 28 noong 2014, at itong actual na umalis ng 2015, 22. So, ito totoo na to. Ang tira na lang na bibigyan mo is 420,000. 420 employees. So, ganun ulit, multiply sa number ng share options, tapos multiply siya sa fair value ng share at grant date. So, hindi siya nagbabago, laging at grant date. Yan, 1,260 ang makukuha mo. Na-recognize mo na nung unang 2 taon is 834. Kaya kulang ka pa ng 426 para maging saktong 1,260 yung salaries expense mo. Kaya i-record mo yon, salaries 426 at saka share options outstanding na 426. So kapag inad mo yung lahat simula ng umpisa mo, 440 plus 394 plus 426, babagsak ka din dito sa 1,260. Total niya din 1,260. So, every year talaga, nagbabago yung estimate mo. Kasi, nagbabago yung, kasi hindi mo mape-predict naman talaga accurately kung ilang employees yung aalis sa'yo. Puro estimate lang.